Yan po yung ugat ng lahat. Siyempre po, ako naman hindi naman masyadong bago na sa media. Ako po 33 years na po sa media. Kaya po medyo kahit papaano nasasaktan tayo pagka meron tayong sinabi tapos tatawaging fake news. Sabing almost all, tingin ko all. Kasi alam niyo, isa sa, yung insertion, hindi po masama yan. Ngayon na lang po napasama yan. The amendments is part of our job as legislators. Kaya for over 3 years, we have endured the inadequacies of his presidency, from almost losing Mindanao to secession, to the escalating tensions almost leading us to war, and last... Isipin nyo ganyan, katapang ang batang yan. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Nako po, eto na. Ano meron ngayon mga kasama? Dahil meron hunabunyag, umalma ang babae at nagpasaring dito kay Katunying. Hindi natin alam kung ano yung plano kasi alam mo naman niya, mahilig yan magsampa ng kaso. Sino ba siya? At meron ho tayong matindi-tinding balita, ano? Ito si Kiko Barsaga o si Congressman Kiko, naku, may mensahe. Kayo na ho ang umintindi at bahala na kayo kung anong pagkakaintindi niyo sa kanyang mensahe. Ipasok natin to. Resibo ni Katunying laban kay virus. Nako po, Rudy, lumalabas ang katotohanan. Ang hilig niyong bumatikos sa mga dorobo daw di umano ni BP Sara. Ngayon, baho niyo ngayon, nagkakalabasan na. Kalabanin niyo pa mga Duterte. Nagpa-fact-check na ngayon ng mga magagaling na tao. Lalabas at lalabas ang inyong mga singaw. Pasok natin to. Anthony Katunying Taberna naglabas na ng mga resibo ng insertions ni Senator Rizon Tiveros na obligang mag-live si Katunying dahil pagbangon pa lang niya at paggising pa lang niya ngayong umaga ay nasabi ng kanyang misis na biglang dumami ang kanyang mga bashers at pati ang misis ni Katunying at anak ay tinamaan na rin ng mga bashers. Agoy. Huwag pa-apekto dyan Katunying, ha? Alam mo, ibulgar mo lang kung ano yung dapat ibulgar. Kasi, di ba, kahit ang mga tao, nagulat din sa pahayag na yan. Bakit? Nagmamalinis sa babae. Akala mo walang bahid corruption. Ito naman pala, ilan? Ang laking halaga, grabe. Tapos ngayon, depensa dito, depensa doon. Tapos may birada pa. Parang nakakarinig tayo ng birada eh. Ngayon, ito na lang mga kasama. Isipin nyo na lang, kung ano yung mga pinagagawa nila. Balik yun eh. Parang back to you eh. Kung ano yung pinagagawa mo, babalik sa'yo. Sino yung patungkol dito? Kilala nyo naman yung babae na yan. Mahilig bumira yan kay BP Sara, kay Tatay Digong, sa mga Duterte. It's back to you. Kaya't ngayong umaga ay biglaan ang pag-live ni Katunying upang bigyang linaw ang mga katanungan at dapat sagutin ang patungkol sa budget insertions ni Senator Rizon Tiveros. Hindi nga pumayag si Katunying na tawagin siyang fake news. Lalo't ang kanyang mga ibinabalita ay tatawaging fake news. Lalo pa mula sa isang senadora. Tama. Dito idinitalye ni Katunying na hindi naman daw masama ang insertions. Nagiging masama lang daw ang insertions na kapag ito ay inimplement na nakikialam ang mga senador o congressman. Nagiging masama rin ito kapag siya ay nakikialam sa pagpili ng kontraktor at kung siya rin ay tumatanggap ng kickback or ng komisyon mula sa kanyang insertions. Kaya't ikinagulat ni Katunying na sabihin ni Rizon Tiveros na fake news ang ibinalita ni Katunying. Gayong mayroon naman talagang insertion
si Senator Wison Tiveros. Ano yan? Papaliwanag ni Katunying lahat yan maya-maya. Kasi magtataka ka, oo, magmamalinis-malinisan sila, ang baho, andun lang pala. Nasa damit, nasa laylayan ng damit. Sipin nyo, hindi ito milyon, bilyon ang usapin dito. Yung bilyon na yan, kung yan ay nasa tama, ginamit ang pondo na yan, di sana, ganda. Kay ganda ng Pilipinas. Kaso nga lang, siyempre, ipaliwanag mo yan. Baka susunod, ikaw na iimbestigahan dyan sa Senado. Kaya naman pala, nakatuon din ang mga taong bayan at yung kamera sa inyo. Kaya mayroon palang tumbok sa mga senador, mayroon naman pala talaga. Di umano. Diba? Ano yung sabi niya rito? Sabi niya rito, wala raw siyang bahid korupsyon. Diba? Wala akong bahid korupsyon. Ano mga pinagsasabi niyo? Baykam. Ano insert sa... Ito paliwanag. Iginiit ni Senator Risa Ontiveros na wala siyang budget insertion sa gitna ng mga alegasyong may isiningit umano siyang bilyong-bilyong pisong pondo sa 2025 national budget. Sa kanyang social media post, sinabi ni Ontiveros na lahat ng mga minungkahi niyang amyenda sa budget ay dumaan sa tamang proseso at inaprubahan ng Senado. Wala raw siyang BICAM insertion. Dagdag pa ni Ontiveros, hindi nga siya noon pumirma sa BICAM at isa rin sa mga bumoto laban sa pagpasa ng 2025 budget report. Lumutang ang alegasyon laban kay Ontiveros sa isang radio show kung saan sinabing 3 billion pesos umano ang isiningit na pondo ng senadora. Mga kapatid, Nikki... Grabe, no? 3 billion. Hindi naman lulutang yan kung walang katotohanan. Ano yung gagawa ng kwento si Katunying? Hindi pwede yun. Di ba? At saka ito ang pangit ngayon. Yung Blue Ribbon, nawindang tayo at nung nabalitaan natin na hindi na raw itutuloy, ano yan? Puro kay Sarsuela, pinalitan nyo yung Blue Ribbon chairman, tapos ngayon hindi nyo itutuloy. Wala naman pala kayong silbi. Itong mga tuta. Yung sino nag-iimbestiga sa Blue Ribbon, mga tuta yan ni Balulong. Tinigil na nila, mga kasama. Titigil na pala nila. Ayun yan sa post. Antindi nyo. Ang gusto ng taong bayan, may managot, may mapanagot. Hindi pagtakpan. At ang halata ito mga tuta Ito si Tokson tsaka si Tutasin. Naku, Diyos mio, Marimar. Sana naman sa susunod, galingan nyo ang pagtatakip. Galingan nyo na sobra para yung taong bayan. Oo. Kayo gumagawa na ikagagalit ng tao. Wala kayo silbi. Sabi ni Aling Ledesma. Andyan na. Natumbok na. Si Saldico lang. Hanggang kay Saldico lang may boundary na ba? Hindi nyo kayang abutin yung Balulong? Hindi nyo kayang higitan yung kung sino yung pinakatutumbukin? Kawawa, mga maliit pang bata at saka yung apu-apuhan. Magtutuloy at magtutuloy yan. Kasi wala takot sila Sa bagay, baka singilin sila. Kami nagpanalo sa iyo pinanalo ka namin Wala kang utang na loob. Di umano. Diyos mio, Marimar, bakit ganun? Sinuspindi ang investigasyon ng flood control. Bakit ganun? Ang saklap, di ba? Ano ba talaga? Sinuspindi o ayaw na nilang Kasi sinabi ni Ate Amy yan, di ba? Parang ayaw na nila. Nakakagigil kayo ng kaya yung mga tao ngayon galit na galit Pinagluloko nyo lang yung mga tao. Naniniwala ang tao na yung ninakaw nyong di ba ginusto nila yan di ba gusto niya maging SP? Ayan na. Dahil sa amo nila. O gusto mo maging Blue Ribbon Chairman, Tokson, di ba? Ayun na. Bakit hindi yung gampanan yung trabaho niyo? Sabi ni Aling Marie dito. Di ba? Ano na naman ang plano nila? Plan C, target na naman ang Duterte camp. Yan ang plano nila. Kasi yung pangarap nila na maging Pangulo ito si Balulong, hanggang ngayon nangangarap pa rin siya. Nagalit si Kated Pailon. Pinaulan ng sermon. Sino ba to? Matagal na to. Isipin nyo,
sinimula ng Blue Ribbon investigation para sa flood control, aalamin. Sino nagpanukala niyan, di ba? Nang yabang-yabang ni Bungit-ngit. Imbestigahan. Sabi nung isa, sabi niya, tutulong sa investigasyon ang Kamara. Nung nag-resign siya, wala na. Ngayon, eto na. Nung malapit nang mahuli at meron ng mga lumalabas na mga whistleblower na merong mga mali-malitang pera na kinukubra, wala na. Ano nangyari? Parang bigla atang nawala yung eksena ng Blue Ribbon. Sususpindihin muna. Anong plano nyo? Bakit sususpindihin? Di ba? Dapat nga hanggat maaga, hanggat maaari, ilabas nyo na kung sino yung pinaka-punot dulo. O sino yung pinaka-kurakot, pinaka-leader ng kurakot. Ilabas nyo na. Ito naman si School Bukol, Nautusan naman to si School Bukol sa kasi Locson Kasi Tokson Sobra, ilalabas na lang yung wala pa rin talagang nangyari. Ganun pa rin. Mapunta tayo kay Katunying. Depensa ni Katunying. Dito sa lumalabas na, mga basher daw niya, di umano Pero, sabi ko nga, wala na mga usok kung walang apoy. Lumabas yung usok. Nagliyab ang apoy. May insertion. Anong paliwanag dyan? Ito, panoorin nyo. Tayo po ay naobliga na mag-live po ngayon dahil sa kaninang magang-maga, katabi ko sa higaan yung aking misis. Ang sabi ba naman uy, ang dami mong baser Ha? Bakit? Ano na naman ang ginawa ko? Sabi ko ganon. Sanay naman ako sa may nambabas sa akin. Pero sabi nung misis ko, pati daw siya binabas. Tapos pati daw po itong aking anak na si Zoe, bagamat ang billing ko naman sa kanila, wag nilang iintindihin yung mga ganyan-ganyan, pati si Helga, yung aking bunso. Pero sila po yung tinatamaan din, sapagkat matindi din naman kasi yung pinakawalan ng ating ginagalang na senador, Risa Ontiveros, ito po ay may kinalaman sa isang broadcast natin ni Kumbachero sa 2x2 sa 2x2 syempre ayaw naman nating magmukha tayo mga kulokoy diyan, di ba, mga kababayan? Download. Ayan. Ba't ba hindi ko ma-post itong ipopost ko sana? Recent. Ito ba yun? Ito pala. Ito. Yun. Open. Ang arte naman ito. Open. Yan. Add to stage. Yun. Meron po kasing ganyan si Senator Risa Ontiveros. Siyempre, ang dami pong fans ni Senator Risa Ontiveros, di po ba? Sabi po niya, wala po akong bycam insertions. Yung pong first sentence niya. Tapos, wala sa unprogrammed funds, period. Sabi niya. Isa pa, hindi ako pumirma sa bycam at bumoto rin ng no sa kontrobersyal na 2025 budget. Yan po yung mensahe ni Senator Risa Ontiveros. At ang sabi po niya, babala, huwag maniwala sa fake news at maling impormasyon. Sabi po niya, lahat ng iminungkahi kong amyenda sa budget ay dumaan sa tamang proseso at inaprubahan ng Senado. Ayun, yun po yung statement ni Senator Risa Ontiveros. Senator, aalisin muna kita dyan. Ayan. Yan po yung ugat ng lahat. Siyempre po, ako naman hindi naman masyadong bago na sa media. Ako po 33 years na po sa media.
Kaya po medyo kahit papaano nasasaktan tayo pagka meron tayong sinabi tapos tatawaging fake news, lalo pa at galing sa isang senador. Ang totoo po nun ito, magkakaroon tayo, definition of terms, ano? Kapag ka po sinabing insertion, sa aking tingin, insertion, wala namang masama sa insertion, no? Ang insertion na tinatawag din pong amendment, wala naman po sanang masama. Bakit po? Sapagkat ang lahat po ng senador, hanggat hindi po sila ibinabawal, pati mga congressman for that matter, hanggat hindi sila binabawalan na mag-introduce ng amendments sa panukalang budget, pinapahintulutan po sila. Ibig sabihin, legal po yun. Kailan lang po nagiging masama ang insertion? Kapag po ang insertion, mga kababayan, ay inimplement na nakikialam po yung senador o kaya congressman dun sa implementation. Ano pa? Kung siya po ay nakikialam sa pagpili ng kontraktor. Yan. Ano pa? Ito pinakamatindi. Kung siya ay tumatanggap ng kickback o komisyon o nanghihingi ng kickback o komisyon mula po sa kanyang insertion. So, doon lang po siya nagiging masama. Kaya yung pong reaksyon ni Senator Risa Hontiveros medyo nakakagulat. Bakit ba ganon? Bakit ba ganon? Masama ba yung amendment per se? Hindi po. Ang insertion per se, hindi po. Kaya po, nakakagulat po, nasasabihin niya pong fake news, ang atin pong sinabi o ipinahayag. Ano po, mga kababayan? Dali lang ha. Senator Risa, alisin muna kita dyan ha. Alisin muna dyan. Ano po ba ang naging umpisa ng lahat ng ito? Nung po kasing Sunday last week, September 28 yata to be exact, meron pong isang senador na nagsabi na meron pong halos lahat ng mga kondo po senador ay meron pong insertion. Ito po, ay hindi pala ikaw, Senator, hindi pala ikaw, sorry, remove na pala kita. Ito pala yon. Nawawalan tayo ng signal. Nawawalan tayo ng internet. Mukhang humihina. Ulitin natin yung sinabi ni Katunying. Lahat ng senador in the 19th Congress inserted around 100 billion worth of items in the 2025 General Appropriations Act. Grabe, no? Ang totoo po nun, kaya siguro minasama ng ibang mga senador itong statement ni Senator Ping Lacson na to, sapagkat ang pinanggagalingan meron pong mga senador na kumikbak na mula doon sa project na ginastusan ng insertion. Ano po? Yan po yun, si Senator Ping Lacson. Yan po yung sabi niya, almost all. Ayan, almost all. Ngayon, meron pong isang senador naman yan, na ang pangalan po ay JB Ejercito, Senator JB Ejercito, na pa-interview sa atin. Nagpa-interview po siya sa atin. Ito po yung mismo nagsabi na almost all senators ang merong insertions at may halaga pa nasa mahigit 100 billion daw yung pesos, yung insertions ng mga senador. Almost all. Sino kaya yung walang insertion sa inyong mga senador?
Tingin ko all. Huwag din niyang sabing almost all. Tingin ko all. Kasi alam niyo, yung insertion, hindi po masama yan. Ngayon na lang po napasama yan. The amendments is part of our job as legislators. Kaya nga po kami, after may ipasa yung National Expenditure Program o yung President's Budget, dumadaan po ng Kongreso yan. No? Kaya po kami nagbabudget hearing. Sandali lang, alisin na muna kita. Alisin mo. Wait lang. Naku. Ang insertion hindi masama. Oo, masama yung pagka-interpreta nung babae. Kung wala naman kang tinatago, bakit iisipin mo na masama yung insertion? According sa video. Kasi sabi ni Senator JB, ang insertion hindi masama. At kung gagamitin mo sa mabuti at wala kang pipiliing kontraktor na pwedeng paggamitan ng pera o pondo na in-insert mo doon. Utak ba? Utak. Ha? Oo. Kailangan matalas ang utak mo para maintindihan mo Ang insertion, hindi masama. Ha? Kung gagamitin mo sa tama, yung pondo na in-insert mo doon sa proyekto na yon. Bakit na umalma? Bakit tumahol? Agoy. Baka merong ginagawang hindi maganda, katunying. Nagtatanong lang naman. 'Di ba? Kung ikaw ay isipin mo na, nagpahayag ka, nagbigay ka ng isang balita, according din naman doon sa mga ini-interview. Tama naman si Katunying. Wala naman, di naman sinabi. Sinabi lang ni Katunying na si Senador Risa ay may insertion na gantong halaga. Hindi naman sinabi ni Katunying na in-insert niya doon sa mga maling napondohan. Sa flood control project na hindi maganda. Wala naman ganun sinabi si Katunying ito naman, umalma kagad Grabe, baka meron ng anomalya. Di umano. Natin si Senator JB Ejercito. So, iyan po ang ating premise ng ating talakayan ngayon. Nag-umpisa po si Senator Ping Lacson, sabi niya, almost all. Ang sabi po ni Senator JB, hindi almost all. All senators ay meron pong insertion. Slash amendment. Ang tawag po kasi sa amendment, insertion. Pampara gumanda, amendment. Pero pag insertion, pareho din. At gaya po na, uulit-ulitin ko to wala pong masama sa amendment o insertion per se. Ano po, mga kababayan? Mahina ang pagkakaintindi, wala talaga. Kung ganyan ang mindset o utak ng isang senadora, defensive, wala kang sinabi na may anomalya, insertion. Wala tayong magagawa dyan. Kaya dapat, pag nanonood kayo ng mga ganitong mga talakayan patungkol sa mga politika o news, lalawakan yung pag-iisip nyo. At syempre, doon kayo manunood sa YouTube channel ni Kuya Goods. Doon, makakapulot kayo ng mga magandang informative. Gaya nito alam nyo ba na nagsalita na itong si Kiko Barsaga at siya ay, nananawagan na. Ito yung sinasabi natin Gen Z, Generation Z, na talagang alam nyo na may boses, palaban, handa nga siyang mategi. Basta gusto niya lang kung ano yung gusto niya na mapatalsik. Nako. Panoorin natin ito para magkaalaman ano ba ito? Nananawagan ng mama. Since our President Marcos no longer served the interests of the Filipino people, but rather the interests of his family and his political allies. For over 3 years, we have endured the inadequacies of his presidency, from almost losing Mindanao to secession, to the escalating tensions almost leading us to war, and last Isipin nyo ganyan, katapang ang batang yan. Ano yung panawagan niya dyan? Diba? Ano? Alam nyo na kung ano yung mga kagustuhan niya mangyari. Ano yung kagustuhan niya mangyari dyan? Hihintay na lang natin yung mga susunod na kaganapan. Kasi, pag gantong katapang ang magiging leader, tiyak gaganda ang pamumuno ng bansa.
kung isa siya sa magiging, alam niyo yung boses para sa kaiunlad ng bansa, bakit hindi? Yung iba kasi, yung ibang senador, nag-iiyak, nagmamakaawa, pag nanalo na, nagmamatapang na. Kasi may 3 years na sila manunungkulan eh. Tapos na sila sa mga paawa effect. Yung mga nakikiusap pagdating ng eleksyon. Diba? Nangangako. Nakakalimutan na yung mga pangako nila. Meron nga dyan eh. Tumakbong party list, ang yabang-yabang eh. Ngayon, wala nang boses. Aasar ka na ngayon. Wala ka nang boses ngayon. Bakit? Hawak ka na rin sa liig eh. Diba? Pa-TikTok ka. Asa ka ngayon. Kala ko ba, babatikusin mo yung wala. Walang nagawa, di ba? Yan yung mga balita patungkol dyan sa mga insertion ng senador, halos lahat. Lahat na nga eh. Kaso nga lang, kung nagagamit sa tama, dapat gamitin sa tama. Kung may insertion at kikickback mo, magsasabuatan kayo ng district engineer, o kung sino man kayong gusto magsabuatan, hindi naman maganda. Nako po, may balita. Bukod dito kay Kiko Barsaga, meron hong balita pa. Na natuloy muna natin ito ng konti. Lastly, to our current problem now. The hundreds of billions of flood control funds stolen. Worst cousin, former House Speaker Martin Romualdez, was implicated in the Senate Blue Ribbon Committee. In relation to that, sinabi na lahat. Ngayon, meron na hindi lang kay Kiko Barsaga nagtatapos ang usapin. Bakit? Meron na rin mga retired generals ang nagpapahayag ng kanilang mga boses. Sino nagbalita niyan? Ito, dito natin malalaman ang kabuuang kwento. Inamin ni AFP Chief of Staff General Romeo Brawner na may mga retiradong sundalo nagtangka umanong manghikayat sa ilang miyembro ng militar na bawi ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Brawner, siya raw mismo sinubukang hikayatin. Ginawa raw ang panawagan sa gitna ng mga protesta kontra katiwalian noong September 21. Sabi pa ni Brawner, sabi raw ng mga retiradong sundalo na meron daw ibang mas nararapat anilang Pangulo pero hindi nila sinabi kung sino. Gusto raw nilang magkaroon ng military intervention sa pamagitan ng kudeta o pagtatayo ng military junta. Iwala naman si Brawner na wala sa kanilang hanay ang tutugon sa panawagan dahil sa anyay professionals o professionalism ng hukbong sandatahan. Wala namang nangyaring kudeta, junta o anumang katulad na aktibidad noong September 21. Alam na rin daw ito ni Pangulong Bongbong Marcos na nagsabing buo pa rin naman daw ang tiwala niya sa AFP. Woo! Talaga ba? Ito yung mga kwento pa lang yan. Paano yung iba bumoboses na. Di ba? Ano ito? Did not know anything about Romualdez? Totoo kaya ito? Isang malaking kalokohan ito. Pag sinabi niya na hindi niya alam yung mga nangyayari doon sa kanyang pinsan. Sino yan? Si Bungit-ngit. Hindi raw alam yung mga bagay-bagay na ginagawa ng kanyang pinsan. Totoo ba? Huwag mo kaming lokohin. Pinagluloko niyo pa yung taong bayan. Ilang taon nyo na niloloko ang taong bayan. Diba? Today's guest. Naku, wag na nga natin isa. Tingnan nyo pagmumukha. Magkakamukha sila. Wag na natin isama yan. Mahirap yan. Kasi puros sa amo niya na laging sasabihin yan. Pagtatanggol niya yung amo niyan. Gaya na sinabi, diba? Sinibak na si Saldico. Nag-resign na nga. Ano pang sinibak? Diba nag-resign na? Ang hinahanap ng tao, yung investigasyon. Lunes na bukas. Asan na yung investigasyon? Baka bigyan nyo naman ng konting informasyon kung kailan gaganapin ang investigasyon. Ay hinahanap pa. Gusto ipagpatuloy para mayroong mamanagot. May mapanagot, managot, at may makulong. Tagal nyo isang linggo, wala kayong paramdam. Walang investigasyon na nangyayari. Wala, Si Senador Marcoleta nga, nagtataka Diba? Gusto nyo marinig. Panoorin natin to Senador Marcoleta.
Kasi, kung hindi nyo inalis yan sa ano ni Senador Marcoleta, edi hindi sana kayo nahihirapan. Ngayon hirap kayo eh. Diba? Hirap na hirap kayong... Mula kay Saldico hanggang kay Speaker Martin Romualdez. Paano nalilis yun? Di ba dumiretso ron? Oo, di ba? Bakit hindi pa natatapos ang hearing? Kalagitnaan pa lang, umalis na siya. Iniwan doon yung vice chair niya, si Senator Erwin Tulfo. Ibig sabihin, hindi siya interesado na magtanong. Social media eh. Tsaka kasi parang in-interview siya. Tingnan natin nga niya kung merong masustansyang darating. Paano malalaman kung may darating na masustansya kung hindi mo ipatawag yung mga binanggit mo sa privilege speech mo? Ako, kumo yun ang kanyang pinasadahan sa kanyang privilege speech na 2 beses yun. Inaakala ko na matimbang para sa kanya yun. Ano pa hinihintay niya? Bakit hindi niya tawagin lahat yung mga nabanggit doon? Hindi pa natatanong eh. Ano ho? Wala nga. Kamukha nung SunWest na lumalabas sa mga records. Ito ay isang kumpanya na in-establish ni Saldico. Sa napakaraming pagkakataong nabanggit ang pangalan ni Saldico, yung kanyang kumpanyang itinatag ay hindi man lang tatawagin. Ayan ang cover up. Yan, kung umabot sa video natin ito hanggang sa muli, pakilagay share. Bye-bye.